Bakit ang bait mo pag kaibigan ang kausap mo? Pag parents mo, bastos ka. Alam mo, ang parents mo, mas matagal mo yan nakasama. Ayan ang bumuhay sa'yo. Bakit sa parents mo, hindi mo binibigay yung tamang respeto? Kapag titingin ka sa mga kaibigan mo, nakangiti ka. Pag magmi-meet kayo, ang saya-saya ninyo. Kinakamusta mo, parents mo hindi mo makamusta. Bastos ka pang magsalita. Hindi ka nga makalabas sa kwarto, hindi mo makausap eh. Remember, friends, yes, okay yan. May community tayo ng mga kasama natin, lumalaki tayo, mga kaibigan natin. Nasusharean natin ang mga gusto natin sa buhay. Mga kaibigan natin na sumasabay sa mga trip natin. Pero remember, your parents, ito yung mga taong talagang ipaglalabang ka hanggang kamatayan nila. In fact, sa sobrang mahal na mahal ka niyan, kahit ikaw nga mismo hindi mo sila kinakausap, nasa isip ka pa rin yan. Kung sa kasal may sinasabi nila till death do us part, ang mag-asawa naghihiwalay pa. Pero alam mo, ang connection mo at ng mga magulang mo ay hindi mawawala. Sasamahan ka talaga ng parents mo hanggang sa kamatayan nila. In fact, willing pa nga yang ialay ang buhay niyan para sa'yo. Kaya sana kung ikaw ay mabait sa mga kaibigan mo, mas triple times 5 times 10 sa mga magulang mo. Ayan, kamusta mga kabarot, mga kabayan? Mix Jose, author, entrepreneur. And itong pag-usapan natin, bakit nga ba iba ang treatment natin sa parents at magkaibigan? May mga tao na napakabait sa kaibigan pero sama ng ugali sa parents nila. Meron din naman na mga taong masama sa labas ng bahay pero napakabait sa kanilang mga magulang. Pero tama ba na mabait ka sa kaibigan mo pero masama ka sa parents mo? Paano mo ba gagawin na mabait ka sa lahat? Ano nga ba ang nagiging dahilan kung bakit iba't iba ang pagtrato natin sa iba't ibang klase ng tao? Alam niyo, pagdating sa mga magulang natin, importante talaga magbigay ng respeto at alagaan ang relationship natin sa kanila. Remember, ang iyong mga magulang, kasama mo to habang buhay. Matanda ka na, as long as buhay sila, kasama mo yan. Ito yung mga tao na sa buong cycle ng buhay mo, hindi sila mawawala. Andyan sila lagi para sumuporta sa'yo. Andyan sila lagi para magtanong kung kamusta ka na. Kaya hindi talaga pwede na ngayong bata ka or ngayon na malakas sila, binabaliwala mo ang relationship mo sa iyong mga magulang. Habang buhay mo yung kasama, your emotional bond will be present forever. Kaya dapat, ang treatment natin sa mga magulang natin, long-term din natin tinitignan. Ngayong bata ka, inaalagaan ka. Ngayong may edad ka na, susuporta ka. At kapag tumanda ka na, lilisan na sila. Kailangan nakikita mo yan. Ang oras ng mga magulang natin, temporary sa mundong ito. Ako, nawalan ako ng tatay. Kung buhay pa ang parents mo, please, alagaan mo. Alam mo na, nasa huli talaga ang pagsisisi. Balang araw niyan sasabihin mo, sana pala nag-spend ako ng oras sa tatay ko. Sana pala nag-spend ako ng oras sa nanay ko. Ako nakapag-stop na ako sa pagbabarko, nabigyan ko na ng oras yung tatay ko. Pero even then, kahit lagi ko siya nabibisita, kahit lagi kaming pumapasyal, nagkikwentuhan, I still miss him. And I always think na kung alam ko lang sana na 2022 pala siya mawawala, sana nag-spend pa ako ng mas maraming oras. Alam mo kung bakit mas kailangan mo pang alagaan ang parents at family mo. Kasi pag nahirapan ka, sila magpo-provide ng care sa iyo eh. Tutulungan ka niyan eh. Sila rin ang magbibigay ng emotional support. Ang tanong ko sa'yo, ang mga kaibigan mo ba ganyan? Sasabihin ko sa'yo, pwedeng close kayo ng friends mo ngayon. Pero nakalimutan ka na niyan 10 years from now, 15 years from now. Nag-iiba ang takbo ng buhay ng tao. Ako, I have friends who were my friends nung high school, nung grade school. Pero hindi ko na sila kaibigan ngayon. And that's okay. People grow apart. Pero wag mong kakalimutan na ang parents mo, magkamatayan na ito, magdilim ang mundo, magkaroon ng gera dito, magkapit-pitan na ng itlog, andyan pa rin yan. Hindi ka niya iiwan. Kaya bigyan mo ng respeto, bigyan mo ng pagmamahal. At kung ikaw ay masama sa iyong parents at mabuti ka sa iyong mga kaibigan, pagsisisihan mo yan sa huli, sabi ko sa iyo. Lalong-lalo na pag ikaw na yung naging magulang.